balita style na script. Fictional, dramatization lamang, hindi totoong pangyayari. Gitling-gitling-gitling. Special report third-person POV, 5-minute news script. Mabigat na ambience. Malumanay na tunog ng piano. Camera pan sa studio. Sa isang nakakagulat at emosyonal na pagharap na hindi inaasahan ng publiko ngayong hapon, si Pia Guanyo, na matagal nang minahal ng madla bilang isang mahinahon, propesyonal, at palaging composed na TV personality, ay tuluyang nagpamalas ng totoong emosyon sa unang pagkakataon matapos kumalat ang serye ng espekulasyong bumabalot sa kanyang pangalan nitong mga nakaraang linggo. Nakaupo siya sa gitna ng studio, may liwanag na tumatama sa kanyang mukha na nagbubunyag ng hindi maitatagong pagod at bigat ng dibdib, habang dahan-dahan niyang hinahanda ang sarili para isiwalat ang matagal niyang itinatagong katotohanan. Tahimik na naghintay ang mga manonood, at maging ang mga nasa loob ng studio ay halos hindi makahinga. Sa sandaling iyon, malinaw na si Pia, ang babaeng kilala sa kanyang professional composure, ay narito hindi bilang host, kundi bilang isang babaeng matagal nang nabibigatan, matagal nang nagtatago, at matagal nang kinakain ng mga pangyayaring hindi niya kontrolado. Sa kanyang unang mga salita, agad naramdaman ang panginginig ng kanyang boses. Sinabi niyang hindi naging madali ang mga nagdaang araw, at paulit-ulit niyang piniling manahimik dahil nais niyang protektahan ang mga taong mahal niya, lalo na ang kanyang pamilya. Ngunit dumating na raw ang punto na ang katahimikan ay nagiging kasinungalingan, isang bagay na hindi niya na kayang tiisin, lalo na't mismong pangalan niya ang nagiging sentro ng usapang wala namang basehan. Habang nagsasalita si Pia, kapansin-pansin ang paminsan-minsang pagpikit niya, parang sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Ngunit nang talakayin niya ang isyo tungkol sa di umano'y mga kilos at sinasabing natuklasan kaugnay ni Tito Sotto, unti-unti nang nabasag ang kanyang tinig. Hindi siya naglabas ng anumang direktang akusasyon, ngunit sinabi niyang, ngayong araw, tapos na ang pananahimik ko. Lahat ng bagay na dapat malaman ng publiko, nalaman na. At doon na nagsimulang umugang ang salitang, bistado na. Ayon sa ilang insider na nasa mismong studio, lumalabas na ang mga matagal nang umiikot na bulong-bulungan tungkol kay Tito Sotto ay hindi na raw kayang itago, hindi dahil sinabi ito ni Pia, kundi dahil sa bigat ng paraan ng kanyang pagsasalita, sa pagkapit niya sa mesa, at sa mga katagang paulit-ulit niyang binabanggit na, ayoko na ng kasinungalingan. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-amin, ramdam ang malalim na sugat sa kanyang loob. Sinabi niyang matagal na niyang pilit kinakapitan ang katahimikan para hindi na magdagdag pa sa intriga, ngunit ngayong mas lumalaki na ang pagdududa ng publiko, pakiramdam niya'y responsibilidad niyang linawin ang mga bagay, hindi para suruan ang kahit sino, kundi para hindi siya masangkot sa gulong hindi naman niya sinimulan. Malinaw ang nararamdaman niyang sakit, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga apektado ng sitwasyon. At sa gitna ng lahat, sa bawat pagbagsak ng luha niya habang pinipilit niyang maging matatag, lalo namang naging palaisipan sa mga manunood kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan nila ng veteranong personalidad na si Tito Sotto. Samantala, ayon sa ilang malapit na source, si Tito Sotto ay halatang nabigla at nabahala sa mga pahayag na ito. May mga ulat na nakita raw siyang tila hindi mapakali sa backstage bago pa man magsimula ang programang pinaggestan ni Pia, at ayon sa ilang staff, tila ramdam daw niya na may malaking pagsabog na darating. Kaya't nang marinig ng publiko ang kwento ni Pia, mabilis ang naging reaksyon, mula sa pagkagulat, usap-usapan, hanggang sa mga tanong na unti-unting nabubuong malinaw, may tinatago nga ba? Bakit tila may bigat ang katahimikan ni Tito Sotto? Sa social media, mabilis na kumalat ang #N.